Pare ko sa mga gusto mag-upgrade ng kanilang karburador from stock carbs to big carbs, eto, gumawa ko ng simpleng video at simpleng explanation lamang upang magkaroon tayo ng guide sa pagpili ng tamang karburador na nararapat dito sa ating makina. Kasi ang ating karburador ay may iba-ibang size. Itong sa inyo, dapat alam nyo kung anong size ng inyong karburador. Tanong, nadadagdagan ba yung top speed ng ating motor once na nagpalit tayo ng stock carbs to big carbs? Sagot, opo, nadadagdagan po yung ating speed, lalong-lalo na po sa dulo. Ang problema lang po, medyo namumroblema po tayo sa pagtutono dahil napakahirap pong itono, lalong-lalo na po yung mga malalaking karburador. At ang isa pa pong problema ay yung kanyang idle speed. Nawawalan po siya ng idle speed o mas worse po, hindi na po siya diretsang tatakbo. Kasi itong ating karburador ay may iba-ibang sukat at yung sukat na yan ay bumabase sa laki ng engine mo. At ang ginamit na unit na basehan sa pagsukat ng ating karburador ay millimeter. At upang malaman mo ang sukat ng inyong karburador at kung gusto nyo makasigurado kung anong sukat ng inyong karburador, bakit hindi na lang kayo ang magsukat? Napakadali lang naman. Ang gagawin nyo lang is tanggalin nyo lang to sa inyong motor. So dito, ayan. At ganito yung kanyang orientation. Itong pinaka-side na to ay galing ng air filter. At ito naman yung papunta na sa inyong intake manifold. Ang pagsukat ng karburador ay ito. Yung papasok na sa intake manifold papunta ng inyong makina. At pagkatapos is kukuha ka lang ng panukat. Ito, meron akong caliper dito. At itong pinaka kanyang diameter ay inyong susukatin ganun. Ayan o. Itong sa akin ay nagre-range ng 19 or either 19 lang. So ang sukat ng ating karburador na 100cc ay nasa 19 mm. O kaya naman kung wala kayong ganito, kumuha na lang kayo ng ruler. Ayan, meron din siyang millimeter. Ito. At sukahan nyo siya, sukatin. So wala na akong number 1. Pero lang ako na ito number. Dito lang natin gawin. Ayun. So 10. Ayun. 19 mm yung kanyang sukat ng diameter. Kaya yung ganitong motor na 110cc ay nagre-range ng 19 mm yung sukat ng aking karburador. So ayan mga pare ko, at ganun-ganun lang po yung pagsukat ng ating karburador ng ating motor. At dito lang siya kinukuha. Either nakang motor nyo is 125cc, malamang pag 125cc ang nagre-range ng inyong karburador is na nasa 19, 20 or 21. Pag nasa 150 naman, siguro yung range naman sa inyo is 22 to 23 to 24. Ganun po ang sukat ng inyong karburador. Kaya mas maganda, hindi po ko sigurado, ay sukatin nyo na para sure na sure tayo yun ang sukat nya. At ayan, alam na natin kung paano sukatin itong ating karburador at pwede na tayo pumunta sa tindahan at magtanong tayo doon kung meron tayong ganitong sukat sa motor natin which is mas malaki dito. Technically, ang sukatan ng iba dyan is ito 100 to 110cc. Ang pwede nilang karburador dito is 125 to 150cc. Pero yung iba talagang na ini-extend na roon at ginagawa nilang pang 200 to 250cc. At yung sukat ng karburador na yun ay nagre-range from 27 to 30 mm. At yun talaga ay napakalaki ng karburador na yun, pati itong butas na to. At bago ka mag-upgrade ng inyong karburador, ito muna yung ating explanation para dyan. Kung makikita mo, makakabasa ka sa Facebook, sa YouTube, once na nagpalit ng ating karburador from stock carbs to big carbs, lalong-lalo na nagre-range ng mga 27 to 30 mm, nakaka-experience sila ng hard starting or either hindi tumatakbo o umaandar yung kanilang motor dahil ito ay hirap na hirap. Yung tipo bang parang kinakapos sa fuel. Ganito yan mga pare ko, gumagana itong ating karburador dahil sa Venturi system.
Once na nag-up and down na yung piston natin dito at yun ay magkikreate na ng vacuum at hihigop na ng hangin. Yung hangin na yan is manggagaling dito sa atmosphere, kapasok ng air filter at papasok dito sa inyong karburador. At dito is maghahalo na yung air and fuel mixture bago pumasok ng inyong internal combustion engine. At ganito naman na nangyayari sa inyong karburador. Nandito yung kanyang air filter at dito pumapasok yung hangin at dito naman siya lumalabas dahil nandito na inyong intake manifold diretso sa inyong makina. Kung makikita mo, butas lang yan, oh. Yan, oh. Wala namang harang yan, oh. So ito yan, ito sa drawing natin. Ayun, butas siya. Ayun, oh, wala, oh. Then kung makikita mo, meron siyang dalawang butas doon, isang maliit at isang malaki. Yung butas na yan, dito nakatugon yan at naandito na yung inyong fuel, nandito yung gasolina nyo. Yung dalawa na yan ay ito, ayan yung main jet at ito naman yung pilot jet. Itong main jet nyo gumagana to once na naka half throttle to full throttle na kayo, at itong pilot jet nyo naman sa umpisa pa lang to pag naka close kayo sa minor nyo. Yan dalawa na yan ay nakatubog sa fuel at yan naman ang papasok na ganon. Once na pumasok yung hangin kasi, yung velocity ng hangin ang nagpapaakyat ng fuel dito sa itaas. At ang velocity na yan ay bumabase sa lakas ng vacuum na nanggagaling sa engine nyo. Once na mabilis papasok, maraming fuel ang papasok. Sa main jet, hindi muna siya papasok. Kung makikita nyo, meron siyang needle jet, yung karayom, at yan ay naka-block. Ang mangyayari nga naman, ito open lang to always. Dito unang papasok at ito ang magbibigay ng inyong minor o idle speed. Kaya once na mabilis dapat ang takbo ng ng air, pag ganun, air, siyang bilis din ang papasok ng fuel. Kasi once na sa Venturi system kasi is once na pumasok na mabilis yung air, magkikreate siya ng vacuum dito. At yung vacuum na yan is hihigop ng fuel pataas. Kaya mangyayari, napaka-importante sa ating karburador yung air velocity para umakyat yung fuel dito at upang umandar ang inyong makina dahil meron siyang fuel. Kung wala, hindi aandar, pupugak-pugak ang inyong makina. Kaya napaka-importante nitong size ng karburador na magdidikta ng air velocity. Kaya nakaganto yung design ng ating karburador, naka-Venturi siya, yung biglang liliit na ganun. Ito kasi ang mag-create ng velocity. For example, umihip kayo ng hangin. Pag umihip kayo ng hangin, yung bibig nyo, malaki yung butas. Ano mangyayari? Di ba, less velocity yung hangin at hindi malayo yung tapon niya. Try nyo naman hipitan o liitan yung bibig nyo at umihip kayo ng hangin. Di ba mas mabilis yung hangin na lumalabas sa bibig nyo? Ganun-ganun lang din yung principle nitong ating Venturi. More air, more fuel na papasok. So paano natin ngayon maya-apply yung laki ng karburador dito sa ating engine? For example, itong ating engine is nasa 100cc lamang at itong ating karburador, yung stock niya is nasa 19mm lang. Ito yung perfect na condition niya. Ayos yung velocity kasi ganito lang ang nakikreate mong vacuum at ganito lang din ang nakikreate mong higop ng hangin. At 19mm, perfect na tumatakbo yung inyong makina. At ang gagawin ngayon natin, 100cc lang yung inyong engine ay tatanggalin natin to at gagawin natin either 27mm or either 30mm yung sukat. Hindi magiging wide to, lalaki. Anong mangyayari? Yung higop ng inyong engine pa rin is same amount of air. Kaso mangyayari, yung velocity niya is bababa. Yung velocity ng hangin. Ano mangyayari ngayon sa fuel? Hindi ganong aakyat, hindi ganong tataas. At ang mangyayari ngayon, more air. Yan, maraming air, kukunti, less fuel. Kaya ang mangyayari ngayon sa andar ng makina mo ay pupugak-pugak. Pero mas malamang na hindi siya umandar dahil very lean ang inyong air and fuel mixture. Kaya ganun po ka-importante na tama yung sukat ng karburador sa size ng engine nyo.
So ayan mga pare ko, at hopefully naintindihan nyo. Ganito lang po ang pinaka-summary natin. Once na ng standard natin is 19mm at ang ginawa natin sa kanya is 17 or 16mm ang sukat at ang makina natin is 100cc lamang, ang kanyang equivalent sa performance ng inyong motor ay mataas yung inyong arangkada. Yung idle mo mabilis at malakas. Ang problema naman sa dulo. Ang dulo mo naman ng inyo ay hindi mabilis ang inyong motor at wala kang top speed. Yan. Kung ang carbs mo naman is 19, gagawin nating 22, 24, yan ganyan. Sample. Kulang ka naman sa arangkada. Wala kang arangkada. Pero meron kang dulo. Malakas ang dulo mo sa high speed. Yun ang mangyayari. Pero magsasuffer naman yung kanyang arangkada at yung kanyang minor or idle. Kaya ang gagawin natin dito, ang diskarte rito is, ang mag-a-adjust na lang sa'yo is yung sprocket ratio mo. Yung sa arangkada niya. Yun na lang ang mag-a-adjust para mabigyan ka ng arangkada yung motor mo. Pero pag umabot na sa dulo, yan, high speed ka na, matuloy na yung inyong motor. At kung gusto nyo talagang i-upgrade itong inyong karburador at lakihan siya, isabay nyo na rin ang inyong makina at lakihan nyo. Yung inyong block, mag-bore up kayo at isabay nyo rito sa inyong karburador. Mag big valves kayo, mag-adjust kayo ng inyong barbula upang lumaki yung opening niya para lumakas yung higop at nang makasabay naman itong inyong karburador at hindi siya pupugak-pugak ang inyong andar. Kaya ngayon, ano yung diskarte natin kung paano tayo mag-upgrade from stock carbs to big carbs. Ang tips ko lang, magsimula lang muna tayo sa maliit at mag-a-adjust lang tayo ng 2mm. For example, itong ating stock carbs ay nag-range lang ng 19mm. Pwede tayo mag-upgrade to 22mm. Wag agad tayo mag-30 or mag-27 dahil sigurado tayo problema tayo sa pag-tuning o pagtutuno. Andyan na yung hindi tayo tatakbo tong ating makina at kaya naman is papatay-patay. Kung mapatakbo natin ay doon na tayo sa hassle free or hindi gano'ng masakit sa ulo. Doon muna tayo sa maliit. Pagkatapos yun, kung nadali nyo na okay pa sa inyo yun, kayang-kaya nyo pang ituno sa inyong makina, is pwede na naman kayo magdagdag ng another 2mm at hanggang sa umabot ng 24 pataas. So ayan mga pare ko, at hanggang dito na lang yung akin tips kung paano mag-upgrade ng carburetor from stock carbs to big carbs. Hanggang dito na lang yung aking video at maraming salamat sa panonood. Paalam na sa inyo mga pare ko, paalam.